Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei-chan. I'm from Japan, Kabayan Leo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong February 15 to 21, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang po. General reading tayo, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas, hindi yung negative warning, yung para magkaroon din ka ng idea kung ano mga sitwasyon na need to aware, change of decision, o mga dapat maiwasan. Pero kung gusto mo na positive reading lang talaga, ang gusto mong marinig, hindi po itong channel na ito ang para sa inyo. Tingnan muna natin, Leo. Leo. Okay, there's an opportunity ako na nakikita sa iyo na maaring ito is matagal mo na talagang hinihintay or matagal mo na napag-iisipan. No, may mga bagay kasi na pinag-iisipan, may mga bagay ka na iniilusyon o iniisip na you want to be stable dun sa part na yun. Magkakaroon ka na ng kamalayan or sa decision making to achieve yung sitwasyon. Pero nahandun pa rin yung point na nagkakaroon ng konting frustration or may mga pagkalito na sitwasyon sa iba sa inyo. May mga sitwasyon din na medyo nakaramdam ka ng pagod or maybe nahandun yung point na you want to go to a calm situation. Parang because doon nga sa achievement, di ba? Parang gusto mo is maging okay yung lahat, maging smooth yung lahat, o maging okay yun. You're doing your responsibility, nagkakaroon ng mga pagpaplano, nag-goal sa buhay mo na this time is pagkakaroon ka ng paninindigan. So, iba sa inyo is maaring na doon sa point na either night shift kayo or kulang kayo sa tulog or nahanda yung pagising-gising kayo sa gabi. May mga bagay o sitwasyon na kapag bibigay sa'yo ng disappointment. Nahandun din may mga bago o sitwasyon ako na nakikita. You try a new path situation. Maybe nahandun yung iba sa inyo is nagkakaroon kayo ng mga bagong perspective sa buhay na may mga bagay na you want to improve, yung bibigyan mo ng effort and hard work yung sitwasyon na yun. Nahandun din yung sitwasyon na mas more kang magiging practical sa situation, no? Nandito rin yung pagsuporta. Maaring nahandun yung point na meron kang tao na susuportahan or there's a person, vice versa tayo na susuportahan kanya behind your back or susuportahan mo siya behind her back, no, sa iba sa inyo. And syempre, nandun naman din yung mga creativity na nakikita ko sa iyo, no, nandun yung joy, magkakaroon ng mga collaborations sa iba sa inyo is you want to give love and support sa tao na malalapit sa iyo. Nagkakaroon ng think of negativity, but it's more on wiser din naman ako nakita. Pero huwag ka magtiting ng negativity kasi ang nakikita ko sa'yo is ma-achieve mo yung sitwasyon na yun. As long as i-force mo siya, as long as i-release mo at mayroon kang mental strength or you have a clear mind sa situation. But there's a victory and success happen into your life. Magkakaroon ng mga celebration. Ako na nakikita dito, may mga taong susuporta sa'yo or may mga tao kang susuportahan din sa nakita ko dito. There's an outgoing plan din or may mga exciting plan ako na nakikita sa iba sa inyo. May sabihin, may isang sitwasyon sa iba sa inyo ha, may isang sitwasyon sa buhay mo na naumpisahan mo na natatapusin mo siya. And then, hindi yung pagiging paninindigan mo. Handun din yung iba sa inyo is maaaring magiging busy kayo, no? Mukha magiging busy ang lahat. Ang ganda na mo kasi nakuha mo si Wheel of Fortune. Ba, kaya yung iba sa inyo is nanti kayo sa decision making na gawin yung isang sitwasyon to success o kung anumang goal o creativity yan sa nakita ko sa'yo dito, no? Yun na nakikita ko sa'yo. Nasa sa'yo yung action. O, yung ganda, oh. Sabi ko sa'yo, yung ganda eh. Meron kang 2, 9, 16, 31, and 20.
Gemini, Leo, Sagittarius, and Taurus. Ibig sabihin, yung gagawin mo o yung ginagawa mo is papabor sa'yo si universe. Kung ano may mga actions, opportunity, kasi may mga new beginning ako nakikita sa'yo, may mga beginning of a cycle, or may mga potential ending situation. Also, handun din yung, ano ba to? Victory and success coming. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na meron kang, parang doon sa thinking of positivity situation ako na nakikita sa iyo dito. Hanggang sa sitwasyon na may mga situation na you want to achieve tulad ng sabi ko kanina, na you want to achieve dahil yun yung ikinasisiya mo. May mga ipaprogress ka daw sa buhay mo or sa sarili mo. You are full of confidence and focus doon sa purpose na yun at nahandun yung main concern mo to achieve yung sitwasyon na iyon. Ate, ma-achieve ka ba? Yes, kasi we have the sun, no? Nandiyan naman si sun. Ang sa iba naman sa inyo is may mga pupuntahan kayo na mataong lugar. Hindi ko alam in what way yung mataong lugar na yon. Or maybe yung iba sa inyo, you are in a networking, in a social media, or may mga, ako ano man social media platform na meron kayo ha. May mga outdoor situation, may mga kasiyahan, iba dito may mga audience, at yung iba dito is siguro may mga pupuntahan kayo when it comes to a public, ganyan. Or maybe nasa workplace ka na in a public, ganun. May mga group din ako na nakikita sa'yo, hindi ko alam kung may mga, magkakaroon ka ng mga group connection, may mga group situation ako na nakikita sa iba sa inyo ha, ganyan. Pwede nasa trabaho ka na may mga tao na sumusuporta sa'yo or may mga tao na sinusuportahan mo or nandun yung magkakaroon ka ng pakipag salamuha sa mga tao. Ganyan. Mga place na mataong lugar. O baka nagtatrabaho sa mataong lugar. And then also is, handang talaga yung wish come true. No, handang yung you want to achieve. Ma-achieve mo siya. As in, ma-achieve mo talaga siya. Sa nakikita ko dito. Ang kailangan lang sa iba, no? Pero wala ako kasing nakitang negative dito, no? Wala ako nakitang negative. But sa iba is need to progress. Yun ang sinasabi. Pero ang kalalabasan niya is victory and success. Kasi may mga mag-open pintuan sa iyo eh. Kumbaga parang kanina rin nakita ko, di ba? Mga new opportunity sa buhay mo. And then also, there's a luck. Ako na nakita, there's a chance and hope, no? Pwedeng luck kayo sa gambling. Kaya tumayan. Sabay ganun na si tumayan. O yung mga nasa Japan dyan, baka gusto nyo, ay, hindi ko yung pinagsusugal ah. Ano lang naman, hindi, pag sinabi ko lang ha, mali yung energy nyo yun, di ba? Ang ano kasi dito, ang mga ano lang doon, dito yung mga sugalan, ano, yung mga, well actually, hindi maganda rin yung words na yun, no? Ang alam ko lang dito, pachinko, pero hindi ako marunong nun. Well, but there's a luck, ako nakita sa'yo, sa iba sa inyo, luck sa gambling, or sa iba sa inyo, is there's a blessing of luck na marireceive kayo from the universe. Because sa mga sitwasyon na pinapractice mo, nandun sa point na yun. And meron din na mga opportunity, tulad ng sabi ko kanina, diba? Mga open door or opportunity, may mga small happiness ako na nakikita sa'yo. And then, syempre is positive outcome is coming. May mga papuri, pasasalamat, kasiyahan. Also is, may sinasabing money. Hindi ko alam if yung money na yon is magbibigay ka ng money or makaka-receive ka ng money. Basta may money ako na nakikita dito. No? Kasi vice versa naman yon. And then sa iba is, there's a luck, growth, achievement. Merong abundance also. And may mga pagtulong ako nakikita sa iyo. Iba dito extension yun. Tapos may sinasabi rin na parang higit pa, parang may hinihiling ka na isang sitwasyon o ilan man yan. Parang higit pa sa hinihiling mo darating. Higit pa sa hiling mo. Yun, darating siya. Yun ang sinasabi dito And then may mga pambobola. Baka makaka-receive ka ng pambobola. Yan, baka may mga tao na bobolahin ka or vice versa, may mga tao na bobolahin ka. Vice versahin mo na lang, no? Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Andito rin yung sitwasyon na maaaring makaka-receive ka ng gift.
tulong o pagmamahal, or vice versa, ikaw ang bibigyan ng gift, tulong at pagmamahal. May nakikita rin ako na inspired ka kasi sa nakita ko dito. Parang may isang sitwasyon o may sitwasyon ka na na-inspired ka o mai-inspired ka. Andun yung inspiration mo doon sa sitwasyon. Parang, ang masaya kasi yung aura dun sa card. May mga dreams and there's a hope ako na nakikita sa iyo. Yan, may sinasabi rin na may malalaman kang katotohanan or you know the truth of the achievement na makukuha mo yun or mag-a-achieve talaga siya. Sa iba sa inyo is may sinasabi siyang summer. Hindi ko alam kung sa Pilipinas yung summer na yun or kung nasa kayong bansa, yun na nakita ko. Or handun din yung point kasi na may mga time din na kailangan nyo rin lumabas, no? Magpa-araw kayo, maglakad-lakad kayo, ganyan. Hindi lang yung, iba kasi yung yung araw-araw ka lumalabas, pumapasok ka sa trabaho. Iba yun, no? Iba yun. Iba yung relaxation sa naglalakad ka under the sun, no? Huwag ka namang papainit. Huwag ka lang magpapasunog kasi mahirap din naman talaga magpaputi. Dahil alam ko naman sa inyong lahat, gusto niyo maputi kayo. No? Yung hanggang hanggang mga 10 o'clock, yan. Medyo okay pa yan. Pag lumakpas na ng 10 pababa, 10, 11, 12, iba na yung araw na yun, no? Medyo nakakasunog na siya. Kaya, yung mga iba sa inyo this is time to go out din para magkaroon din kayo ng mga vitamin D sa katawan. O kaya, kailangan nyo rin mag-iinom, di ba? Vitamin D. Tingnan natin ang energy ni Leo. Energy ni Leo. Energy po ni Leo. Energy ni Leo. The Queen of Cups. Okay. Okay. Energy mo. Ang nakikita ko sa'yo dito is may mga bagay ka na iniisip this time. Hindi ko alam kung ano yun, pero siguro handun yung point na sa iba sa inyo is may mga bagay ka na you want to transform, may mga bagay ka na aayusin, maybe na handun sa point na yun na you want to be stable. Yun. Parang may inisip ka na you want to be stable dun sa sitwasyon na yun. Aayusin mo ba siya? Transform mo ba siya? O may mga bagay ka na i-renewal, babaguhin man yan, uumpisahan, nandun sa point na yon. So, iba dito is, may mga bagay ka na gusto mong linisin. Hindi ko alam in what way. Pwedeng gusto mong linisin yung bahay mo, yung kwarto mo, yung ganito, yung ganyan, o yung buhay mo, no? Baka gusto mong linisin. Kumbaga gusto mong i-alignment, pwedeng nahandon sa point na yun. May mga bagay ka na pinag-iisipan this time na you want na gawin. Ganyan. Yun na nakikita ko. May mga ini-illusion ka rin sa nakikita ko at may mga bagay ka na pinag-iisipan talaga. Yun na nakikita ko sa'yo dito na you want to be stable. Nandun din yung pag-iisip pagdating sa isang babae. Hindi ko alam kung sino yung babae, maybe magulang mo, kapatid mo, o kakilala mo, kasamahan mo sa trabaho, ganyan. Pag-iisip din sa isang babae, ganyan. Sa nakita ko dito. And then also, andun din yung point na pag-iisip about related siya sa paglipat. Hindi ko alam kung ano yung paglipat, pero may paglipat. Pwedeng ililipat mo ba maglilipat ka ba ng trabaho, maglilipat ka ba ng lugar, maglilipat ka ba ng place o bahay, o kung ano mang paglilipat yan, ng pera, ng bangko, kung ano man yan, no? Sa iba sa inyo, ng business, yan, may mga sitwasyon na paglilipat o may mga pag-uusapan kayo related doon sa pagsasaayos, paglilipat, o pagre-renew, or kung ano man yan, sa pagta-transit, mga ganyan, no? Sa iba sa inyo. Tingnan natin ang parating kay Leo. Ano pong parating kay Leo?
15 to 21 po. Parating. Ano po to? A Queen of Cups and Queen of Cups. So. Parating sa iyo. Okay. The Sun, no? Ang ganda. Okay, and the Moon again. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo is may isang sitwasyon. Teka lang may ano. Okay. Okay, may isang sitwasyon ako na nakikita sa iyo na there's an offering kasi ako na nakikita sa iyo, no? Pwedeng makaka-receive ka ng offering or someone is ikaw ang mag-o-offer. Yun, may offer ako na nakikita sa iyo. Sa iba naman sa inyo is meron ka daw ikakagulat, ikakashock, ikakabigla. Ganon. Na isang sitwasyon sa buhay mo. Hindi ko alam why. Siguro kung makaka-receive ka ng text message, ng news, ng something, o kung ano man yan, kung paano ka magiging ganun. Yun. And then also, parating sa iyo, sa iba sa inyo ha, is merong pag-uusap ako na nakikita sa'yo. Maaaring may mga tao ka na makakausap or may mga tao ka na mga bagong connection. Pwedeng sa trabaho mo or pwedeng karelasyon, ganyan. Or may mga na makikilala, pwedeng na doon sa point na yun. Sa iba naman sa inyo is merong pag-uusap sa isang taong malapit sa iyo. Pwedeng nakakabanding mo na to, nagkakausap na talaga kayo nito, o may mga pagkakasundoan kayo na pag-uusapan. Ganun. Kasi may plano eh. Hindi ko alam in what way yun plano mo. Or hindi man siya plano, pero nahandun yung pag-uusap o pagkakasundo. O may pagkakasundoan na isang sitwasyon to success or to recover or to na magkaroon ng o sa iba dito is related yung sa happiness or yung sa enjoyment or yung positivity of situation. Nandun yung point na yon. Ano ba yan, anak? Sa iba naman is magkakaroon ng mga partnership, dealing, collaboration, or may mga planning sa iba ha. O kaya meron ka mga aaralin to growth, pag-aaralan to growth, sisiyasatin to growth, may mga ganon. Sa iba ay may mga coordination, sa iba is there's a community or there's a teamwork, or yung iba is may mga fufukusan ka na bibigyan mo talaga to ng effort. Pwede rin sa iba dito may travel ano, or may mga bagong trabaho. Ako nakikita sa iba sa inyo na you want to try kasi may nagbubukas sa pintuan sa iyo. Sa nakita ko dito. And then also, may sharing goal eh. Pwedeng someone is magsishare siya ng goal sa'yo or ikaw magsishare ka ng goal sa kanya. Tapos, may isang babae na tahimik lang siya pero they doing their best sa kanyang mga responsibility in life. Yun na nakikita ko dito. Meron din ako na nakikita na medyo nagkakaroon o magkakaroon siya ng disappointment or ikaw ito ha sa kanya. May mga disappointment or may mga sadness siya na nararamdaman o pwede rin thinking lang din yun no, sa iba sa inyo. Or pwede na doon yung point, kuhanin mo lang sa'yo doon. Iba naman sa inyo is maaring may pag-iwas. Pwede ikaw yung umiiwas or siya yung umiiwas. Or hindi lang siya ganoon na nababothered sa situation. Babae, ako nakikita sa inyo. May dalawang bata, hindi ko alam kung sino yung dalawang bata na yun. Pwedeng kapatid mo, pwedeng anak mo. Pero may dalawang bata ako nakikita dito. Or maaring sila yung, o siya o sila yung
yung usap mo, makikilala mo bago, yung ganyan. Anak, baba ka muna nga. May mga no, celebration ako na nakikita sa iyo. Actually, maraming tao eh. May mga bagay ka daw na titimbangin. Ganyan. Anong dapat iwasan ni Leo Universe this week, February 15 to 21? Dapat niya pong iwasan. Wait. Ano ibig sabihin? Ano pong ibig sabihin? Okay. Dapat mo, lumabas pa rin siya, okay. Tinago ko na siya. Talagang para sa'yo daw yon. Okay, hindi ko muna sasabihin yung dapat iwasan. Alam mo, may good news ka. Siguro within the 1 day, 1 week, 1 month. There's a good news, there's an achievement, there's a fulfillment, and may abundance. Ganyan. Kuhanin mo lang. Kung gusto mo kuhanin lahat yun, it's good. Diba? At least positive. Okay. Dapat mong, may ano ka pala, no? Leo. Devil! Three of Swords. Ay may ano sa'yo, Leo, may magtatampo sa'yo. Hindi ko alam kung magtatampo siya or magagalit siya or madi-disappoint. Mas may edad to sa'yo. Basta malapit siya sa'yo. Pwede mas may edad sa'yo or talagang may connection kayo. Or pwedeng ikaw ito sa kanya. Ano ba yan, anak? May ano. Tapos may nakikita rin ako sa'yo na na may aayusin ka ata, Leo. May pag-aayos, may mga travel, Maaaring may mga pag-uusapan related to a travel, malayo o malapit, or may mga papers and documents ka na ayusin. Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan is, syempre yung hindi mo pag-isipang maigi kung ano yung mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. Mga decision making mo, yung mga gusto mong i-movement, or mga gusto mong fokusan, or kung ano man yan. No? Iwasan mo rin, syempre may panghinaan ka ng loob. Yung mag-isip ng negativity. Yung yung hindi mo makita yung the fact of the situation. No, yun din ang sinasabi dito. And iniiwasan mo yung ano ba tawag ito? Yung mga tao na medyo ma-pride, medyo maangas, o yung mga medyo na akala mo sila na ang may-ari ng, lalo na pag makasama sa trabaho, akala mo sila na yung may-ari ng pinagtatrabahuhan nyo, porket matagal na sila doon, akala mo sila na lahat ang may alam, yung mga ganun. Umiwas ka na lang din sa kanila, yung mga nag-entitled person, yan. Iwasan mo, syempre yung ma-drain ka, ma-burnout ka, ganyan. Hindi magkaroon ng mga harmony in life, kailangan talaga harmony na pagkakaisa. And yung mga bagay na kailangan solusyonan, gawin, or hindi ka maging matatag at hindi ka magkaroon ng pagkukontrol sa sarili mo, pwedeng sa salita mo, sa action mo, sa mga pasya mo, at hindi ka makapag-focus in life. No? Ang sinasabi dito, kailangan magkaroon ka ng instruction sa mga bagay-bagay first kasi you need to see the fact and magbibigay ka ng instructions sa kung saan man sa buhay mo yan. No? And then, mag-ingat ka rin sa mga pananalita mo, sa mga tao na makakasalamuha mo, ganyan. Kung ayaw nila sa'yo, wag na lang patolera, ikat mo na lang sila, i-let go mo na lang sila, yung mga ganun sitwasyon. Siyempre, yung depensa mo rin yung sarili mo at protektahan mo yung sarili mo kung alam mo nasa tama ka. No? Pero kung ayaw mo na mag-waste ng time, okay lang din naman. Yun. Yung mga exhaustion, yan, iwasan mo yan, ha? Hindi rin kasi siya makakagood para sa'yo. Yung mga maling gawa o magkamali ka, pag-isipan mo talagang maigi. Yung mga pagsisinungaling, mga taong sinungaling, ganyan, iwasan mo. Kung may mga dapat kang gustong i-let go mo, ikat. Okay, but comes sa love. Kamusta po ang love ni Leo Universe? Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Leo and love.
when it comes sa love. Okay, kung kayo is single. Kung kayo is single, okay. Iba dito, kilala mo na to. Kung kayo is single is, meron akong nakikita na tao. Maaring ito is nakakausap mo na or nakausap mo na or dati mo na talaga siyang kilala. Ganyan. Ang hindi ko lang maintindihan sa kanya is nalilito ata siya dito sa card. Yung energy niya kasi is hindi niya alam kung kakaliwa pa ba siya o didiretso pa ba siya or kakanan siya. Hindi niya alam. No? Pero naiisip ka nitong tao na to. They feel sad kasi nandun yung point na naiisip ka niya, or maybe this is you ha, naiisip ka niya, nagkakaroon siya ng feeling abandoned, feeling rejected, or feeling may mga bagay na parang hindi niya kayang i-accept. Kaya, pero ang nakikita ko dito sa tao na ito is nahandoon yung illusioning or nahandoon they feeling stuck sa isang sitwasyon na ito. So, ito sa connection na ito. Yun na nakikita ko dito ha. Meron tayong Capricorn, Pisces, Taurus, Scorpio, Gemini. Yun ang nakikita ko dito. Yung mga main lang talaga sinabi ko no. Well, kung ano naman, kung sino man siya, no? Kung sino man itong tao na ito. Narinahan doon siya sa point na nagkakaroon siya ng pag-isolate. Nalilito siya actually. Nalilito siya. Parang nagkakaroon siya ng pagde-daydream, fantasizing, or maybe this is you. And then, kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na to, oo, nagkaroon. Nagkaroon na talaga ng mga disappointment sa sitwasyon na to kasi nandun talaga yung pagbabackstab, no? Nandun yung pagrarakboto, nandun yung betrayal, nandun yung mga deep wound, nandun yung pain, sadness. Nagkaroon kasi ng attraction with someone. Ibig sabihin, napasok din yung relasyon na to in an option situation. Nagkaroon ng pag-iwan sa ere, pero ang isa sa inyo pa rin is still nasa trap situation na o nai-stuck pa rin itong tao na to, palagi ka pa rin naman niya naiisip sa nakikita ko dito, nagkakaroon pa rin siya ng illusioning or pwede rin na doon sa point na baka na papanaginipan ka rin itong tao na to. But still, na dehumanizing the past situation or yung connection na ito, hindi niya pa rin kayang ma-accept na nangyari yun sa inyong dalawa sa nakikita ko ito, di ba? Nasa huli talaga ang pagsisisi dito. Yun ang nakikita ko sa kanya. Pero ang nakikita ko sa kanya, wala naman ako nakikitang movement sa kanya, no? Ang nakita ko lang is they thinking about one more chance. Ang nakita ko dito, pero wala akong action. Itong tao na to medyo toxic siya, no? Medyo toxic yung energy niya. Medyo, ang nakita ko sa kanya is sinungaling, sakim, makasarili, tsaka, yun, kung ano yung mga pandaraya, no? More on self kasi itong tao na to sa nakikita ko dito. Leo, bigyan kita ng advice. Alam mo ba na may tao dito na may hindi siya bulong eh. Hindi siya bulong actually. Parang dasal in a bad way. Yung mga Latin word. Kaya mag-asin-asin kayo ha. Mag-asin-asin kayo. Kasi medyo, hindi ko alam kung itong tao na to may ability siya. Yun na nakita ko Nagkakaroon, hindi ko alam kung why, pero may ability itong tao na to. Mag-ikat ka na lang. Okay, kung kayo naman is in relationship. Kung kayo is in relationship, medyo hindi rin maganda kasi may mga magulo yung isipan ng bawat isa o ng isa sa inyo sa nakikita ko dito na medyo nagugulahan. Doon naman yung love and support to each other. Yun nga lang, may mga painful situation. Hindi ko lang ma-sure kung ano yung sitwasyon na nakapagbibigay sa'yo ng disappointment, ng mga intense, or yung feeling hopeless ka, pwedeng ganun. Or may mga
may mga sitwasyon lang din na gumugulo sa isipan ng bawat isa. Pwedeng nandun kayo sa point na yun, ano. Nagkakaroon kasi ng pag-isolate, ganyan, sa connection. Pwedeng sa part mo o sa part niya. Pwedeng related siya sa trabaho, pwedeng related siya. Kung wala naman kayong third party, So, walang third party to, yun. Pwedeng nandun yung financial problem talaga sa iba. Pwedeng may financial problem sa partner mo o sa'yo. Ganyan. O may mga past na dapat bayaran, maaaring ganun, o mga past situation na naiisip pa rin, kaya nahando yung energy na disappointment or lungkot, no? Sa nakikita ko dito. Kung kayo naman is may third party, oo naman. Meron, meron. Meron talaga. Ako nakikita dito. Sana hindi kayo mag-away. Pero dito baka magkaroon kayo ng conflict. Ganyan, may mga bagay na hindi kayo magkakasundo. Actually, sa may mga third party dito, hindi maganda rin yung energy ng isa dito, no, sa nakikita ko dito. Medyo toxic kasi yung connection. Wala tayong magagawa dyan kasi pinasok mo yan. Kaya siguro nahando yung point na nai-stuck yung situation. Parang gagano lang. Pero ingat ka pa rin, ano, sa may mga third party kasi may ending situation ako na nakikita sa iyo. Money. Leo money. Kamusta po yung money ni Leo? Oh, okay. When it comes sa money mo, you value your money. So nakita ko rin sa iyo dito, no? You value your money. You try to make it balance yung situation. Yun nga lang minsan siguro talaga, yung iba sa inyo medyo nape-pressure, no? Sa nakita ko dito. But may victory and success naman ako nakita dito sa iyo as long as you put some effort pagdating sa pagpasok ng pera mo. Lalo na sa trabaho mo, 'di ba? 'Yun ang nakikita ko dito kasi ikaw rin naman ang makakapag-control nun eh. Kung paano lalago or paano papasok yung magandang flow ng pera dito. Pero magkakaroon ka ng medyo mapipressure ka ata. Hindi ko alam kung sa trabaho mo napipressure ka, baka. Diba pag pressure ka doon, iisipin mo na mag-absent, diba? O kaya may mga sitwasyon na pwede kang ma-pressure. O kaya nandun yung point na nagkakaroon ka ng limitation when it comes sa'yo pagdating sa pera. Kung it comes kasi, halimbawa, you value your money, kaya nagkakaroon ka na ng limita. Kumbaga, pinipili at nag-iisipan mo talaga yung bibilin mo. Sa iba naman sa inyo, nagkakaroon ka ng limitation kasi kahit na gusto mong palakihin yung kita mo or yung income mo, hindi mo alam paano. 'Di ba? Pwedeng nandun sa point na yun. Kaya, tandaan nyo palagi, kayo yung driver ng buhay nyo. Paano nyo mapapalago yung sarili nyo or magiging maganda yung flow ng pera nyo. You're the controller. But yung iba dito is as long as you balancing at nagkakaroon ka ng pagkukontrol dito sa sitwasyon na to is at gagawin mo talaga yung mga task mo ay yung mga multi-priorities mo dun sa pagdating sa pera. Mas magiging maganda siya kasi handin yung victory and success na nakikita ko sa iba sa inyo. Yun. And magkakaroon din kayo ng pag-uusap sa isang taong malapit sa'yo. Maaring itong tao na to is may edad or mas matanda sa'yo. Magkakaroon kayo ng conversation na connected ang money. Tingnan natin ang advice. Pwedeng iba sa inyo is thinking about traveling. Malayo o malapit dyan. Madaming opportunity actually naman nagbubukas sa'yo, Leo. Your advice. Okay, pagdating sa advice is kailangan mo daw mag-try ng mga bagong path sa buhay mo. Ibig sabihin mag-try ng bagong path. Try new strategy,
try mong gawin ito, gawin mo naman ganyan. Lalo na kung gusto mo talaga ng pera, ganyan, o kung ano man sitwasyon yan, kung trabaho man yan, or relationship man yan, ganyan. Basta you need to try new into your life path, no? And magkaroon ka daw, kumbaga, mga new perspective in life. May sinasabi rin dito na kailangan mo din mag-action or you need to take it action to accomplish any situation into your life. Kasi may mga dumarating o may mga naiisip ka, di ba? Yung mga naiisip mo yun or yung mga opportunities na dumarating sa'yo, mag-actionan mo siya at you will accomplish it ang sinasabi sa inyo. Wag lang daw yung isip ko lang ng isip at masyado lang nakaka-stress sa buhay yun. Tsaka kung medyo kulang ka sa tulog, mag-try ka na bumawi ng tulog, o wag ka masyadong maging feeling emotional or mag-overthink ng mga bagay-bagay sa sitwasyon mo. Basta always try to make it balance any situation of your life. Yun ang sinasabi dito. Kaya, yun, taking to the higher path. Ang sinabi. Saka kumbaga, be patient. It's more on patient din ang nakikita ko sa'yo dito. Mag-trust ka daw sa intuition mo and listen to your inner voice. Yun ang nakikita ko sa iyo. Hanapin mo yung makapagbigay sa'yo. Tanongin mo rin yung sarili mo, ano ba yung gusto ko sa buhay ko? Ano ba yung gusto kong ma-fulfill? Ano ba yung gusto ko na joy and happiness in my life? Tanongin mo rin, ano ba talaga yung gusto mo sa buhay mo? And then, i-actionan mo yun para ma-accomplish mo yun. Ganun lang yun. Kung may mga bagay ka na kailangan ma-discover sa sarili mo, gawin mo. Try new things. Arigatou namaste, God bless.